Mahigit 1,400 mga Pilipino sa Middle East ang humihiling na ngayon ng repatriation ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ngunit inamin ng Pangulo na nahaharap sa matinding hamon ang pamahalaan dahil sa pagsasara ng mga paliparan at banta sa mga evacuation route dulot ng lumalalang tensyon sa rehiyon. Si Creselyn Catarong magbabalita. Kinokontak. Sa press conference sa Malacanang nitong Martes, sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na patuloy ang pag-atake sa iba't ibang lugar sa Middle East habang lumalawak ang pinsala ng mga missile at airstrikes sa gitna ng tensyon ng Iran at Israel. Dahil dito, aminado ang Pangulo na malaking hamon ang planong paglikas ng mga overseas Filipino worker matapos magsara ang ilang nakatakdang evacuation routes. Ayon sa Pangulo, nakapaghanda na sana ang gobyerno ng mga rutang daraanan upang mailabas ang mga Pilipino sa mga danger zone. Ngunit ang ilan sa mga ito ay hindi na maaring gamitin. Delikado rin umanong magpalipad ng eroplano sa itinuturing na no-fly zones at aktibong combat areas. Ito ngayon ang problema. Ang problema, walang lumilipad na eroplano. At yung mga airport ay tinatamaan na. We have heard reports of attacks on different airports around the region. Generally this is by Iran. Yung mga tumulong sa Amerika at yung mga bansa na tumulong sa Amerika ay inaatake ngayon ng Iran as retaliatory strikes. Kaya very fluid ang situation. Ibinahagi ng Pangulo na sa tala nitong umaga ng Martes, ang bilang ng mga Pilipinong nais na makauwi ay 586 mula sa Dubai, 297 mula Israel, 270 mula sa Abu Dhabi, 231 mula sa Bahrain, 22 mula sa Jordan at 10 mula sa Iran. Sa kabuuan, 1,416 Filipino nationals ang humiling ng repatriation. Ayon sa Pangulo, magkakahalo ang mga kaso. May mga stranded na dahil tapos na ang kontrata at mayroon ding nais ng lumisan mula sa mga danger zone. Habang wala pang ligtas na ruta, payo ng gobyerno sa mga Pinoy, manatili muna sa loob ng mga tahanan o ligtas na lugar. So, ang advice na binibigay natin sa ating mga kababayan ay maghanap kayo ng safe place at doon kayo muna at you stay there and you stay in a safe place and stay indoors and stay away from areas of danger. Tinukoy ng Pangulo ang Israel bilang pinakamapanganib na lugar sa ngayon. Kaya naman nakikipag-ugnayan na ang gobyerno sa mga hotel na malapit sa mga bomb shelter para magsilbing pansamantalang tuluyan ng mga kababayan. At yun ang naging advice namin sa ating mga kababayan, doon muna kayo. Para maging mas maginhawa para sa kanila, kumuha tayo ng nakipag-usap tayo sa mga iba't ibang hotel na malapit doon sa bomb shelter, na doon sila muna. Doon sila muna pumunta, doon sila muna. At pagka may air raid alarm, tumakbo muna sila sa bomb shelter. Tiniyak ng Pangulo na patuloy ang monitoring ng mga embahada upang matukoy ang pinakaligtas na ruta para sa repatriation sa oras na magbukas ang pagkakataon. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Creselyn Catarong, SMNI News.